Nang ganap ng marating ang kondo ay hindi na niya ginamit ang susi niya. Kumatok siya. Alam niyang maaga pa para matulog ang babae. Nakailang katok din siya bago bumukas yun. Padulog na si Shaina sa mesa kung saan naroon ang nilutong pagkain nang may kumatok sa pintuan. Nag-aalangan siyang buksan iyon hanggang sa pating kayad na silipin sa butas kung sinong nasa labas. Napalunok siya ng sunod-sunod nang makita kung sinong nasa labas. Masyadong maaga para umuwi ito. Bumilis ang pintig ng pulso at kabog ng dibdib na maaaring umuwi ito na maaga para usisain kung bakit siya nasa ospital. Mabilis na sinipat ang sarili kung maayos pa siya bago binuksan ang pintuan. Napasinghap si Melvin nang bumukas ang pintuan at mabulwagan buhat doon ang babaeng naka-short at t-shirt. Napakasimple nito ngunit tila may gayumang kahit anong ayos nito ay napakaganda pa rin sa paningin niya. Ahay, maaga ka yata. Nahihiyang wika ni Shaina sa kararating na lalaki. Hindi pa man ganap na nakakapasok si Melvin ay tinanong na niya ang dalaga kung bakit ito nasa ospital. Nakitang umilap ang mga mata nito. Shit! Bulong sa sarili sa isang bagay na hindi niya napaghandaan. Baka kasi nabuntis niyang babae dahil hindi siya gumagamit ng proteksyon habang kasiping ito pero maingat naman siya. Kahit alam na niyang uusisain siya nito ay nabigla pa rin si Shaina. Magni siya man ay kinabahan din nung magdudwal siya kaninang umaga. Ang buong akala niya buntis na siya kaya agad na kumonsulta. Masyadong maaga para magbuntis, lalo na't paigting ng paigting ang pressure buhat sa Don at sa kaibigan. Wala pa siyang nakukuha o nalalaman patungkol sa misyon niya sa lalaki. Kasi kaninang umaga pagkaalis mo, nagduduwal ako. Putol na wika niya si isang malutong na mura ang pinakawala ng kaharap. Kita niya na tila nahintakutan ang babae sa ginawa. Don't tell me that you're pregnant. Dumadagundong na tanong sa kanya. I hate responsibilities. Dagdag pa nito. No. Takot na tugon niya sa lalaking tila gusto siyang lapain. Sa narinig ay nakalma ang kanyang kalooban. Gusto niya tuloy magsisi sa ginawang paninigaw dito. Lalo na't gumuguhit sa mukha nito ang takot. Okay, I'm sorry. Hinging tawad dito sa nagawa. Hindi man niya gawain yun pero sa babaeng kaharap ay nagagawa niyang ibaba ang kanyang pride. Pero bakit nasa hospital ka? Malumanin niyang tanong. Napipilan pa si Shaina ngunit bago ulit magalit ang lalaking kausap ay mabilis na niya itong sinagot. Nagdududuwal ako. Gaya mo natakot din ako. Kaya mabilis ako nagpakonsulta. Sabi ng doktor. May nakain lang daw ako na allergy ako. Nakita niyang pagliwanag sa mukha nito kaya alam na niya ang dapat gawin. Takot ito sa responsibilidad at dapat niyang isiksik sa isip na ayaw nito magkaanak sa kanya. Ilang saglit ang namayani na makitang pumasok na ito sa kwarto. Kaya tinungo na rin ang kusina at ituloy ang dapat ay hapunan niya. Matapos makapagbihis ni Melvin ay lumabas din siya sa kwarto. Wala sa salas ang babae kung saan iniwan ito kaya batid niyang alam nito kung nasaan sa kusina. Agad na tinungo ang kusina at nakita mula roon ang babaeng kumakain. Masarap itong sinasaluhan ang pagkain nito. Napatigil si Shaina sa pagsubo na makitang papasok doon ang lalaki. Mas lalo siyang nabigla nang ilapag sa mesa ang isang pulong-punong pera. Mas makapal pa iyon sa binigay ng Don sa kanya. Maang siyang napatingin sa lalaki na nakuha naman agad ang nais niya. Allowance mo. Marunong akong tumupad sa usapan. Anito? Anyways, malaki-laki yan. Go shopping, salon, watch movie. Sad pa nito saka muling tumingin sa kanyang mga mata. One more thing, buy some pills. Anito na nahulaan na niya ang ibig ipakahulugan. Wala na siyang nasabi. Sa bagay, sino nga ba naman siya? Isang parausan lang naman. Kahit kailan at saan niya gustong kunin ay magagawa nito. Hindi na siya umimik pa. Gutom ka ba? Miyaming nasambit. No, I'm still full. Anito, saka umalis. Gustuhin man niyang saluhan ang dalagay, umayaw siya. Ayaw nitong isipin nito na gusto niyang ideyang pinagsisilbihan siya nito. Ayaw niyang umasa dito. Minabuti niyang pumunta sa mini library upang gawin ang ilang paperworks niya. Dumating ang shipment ng mga sasakyang in-order niya galing ng Japan. Napakunot siya na makitang ayos na ayos ito. Kaya napaisip siya. Walang ibang tao sa bahay niya kundi ang babae, kaya maaaring nag-ayos ito roon.
Isa sa isang linggo na pupunta ang dati niyang yaya upang linisin ang kondo niya. Sa naalalang magdadalawang buwan na siyang hindi nagagawi sa mansyon nila. Ito rin ang namamahala doon kasama ang pamilya nito. Matagal-tagal na siyang nasa ganoon nang mangali ang leg niya. Nagpabaling-baling siya ng ulo. Dahil nauuhaw at medyo nangali na rin ang puwetan, tumayo siya upang tunguhin ang kusina na madaanan ng babaeng nakaupo sa sofa at nanonood. Napaayos ito ng upo na makita siya. Wala kasing TV sa kwarto niya dahil para sa kanya, ang kwarto ay para tulugan since siya lang naman sa kondo niya ay sa sala siya nanonood kung gusto niya pero hindi rin siya masyadong nanonood. Diretso siya sa kusina dahil tila mas doble ang uhaw na naramdaman na makita ang babae. Shit! Bakit pa ako nagkakaganito? Mura sa sarili. Alam niyang aktibo ang libido niya ngunit mas doble pa yata sa tuwing nakikita niya ang babae. Shaina. Anya sa pangalan ng babae. Hinamig ang sarili bago bumalik sa kwartong ginawang opisina na makitang tila ba naidlip ang babae sa sofa. Hindi niya namalaing nasa harap na palasiyan nito at nakatunghay sa payapan nitong mukha. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito sa'yo. Bulong niya kasabay ng pangaangking sa mga mapupulan nitong labi. Nabigla si Shaina nang bigla may lumapat sa labi niya. Agad siyang napadilat ng mata. Nakaidlip pala siya ngunit nag-init ang buong katawan na makitang hinahalikan pala siya ng lalaking nasa isip. Mapaghanap ang mga halik na iyon. Gumagalugad sa bawat parte ng labi niya. Napasinghap siya sa sensasyong pinapadama sa kanya. Mga kamay na humahaplo sa buo niyang katawan. Nakakaliyo, nakakahumaling. At muli na naman niyang pinaubaya ang kanyang sarili hanggang sa marating nila ang rurok ng kaligayahan. Kinaumagahan, maagang nagising si Melvin dahil may pag-uusapan daw sila ni Mr. Hernandez sa dating tagpuan. Nakitang tulog na tulog pa ang babae nasa tabi niya kaya minabuting huwag na itong gambalain. Suot ang jogging pants, puting shirt at running shoes. Sa kabinitbit ang 3-piece suit niya ay maingat siyang lumabas. Nagtulog-tulugan lang si Shaina na mapansing gising na ang lalaki. Sa katunayan halos hindi siya makatulog sa kakaisip kung kaya pa bang gawin ang pinapagawa sa kanya. Akala niya pera na ang katapat ng lahat ng bagay ngunit hindi niya napaghanda na hindi matatapatan ng pera ang pusong umibig. Litong-lito na siya, lalo pat muling tumunog ang cellphone niya. Napakaaga para gambalain siya ng mga ito. Ayaw niya sanang tanggapin ang tawag at magdadahilan na lamang siya ngunit maigting ang hangarin nang tumawag dahil wala yatang balak tantanan siya. Hello, bungad niya. As usual, alam na niya ang ibubungad ng kaibigan. Tonta! Bakit nang tagal mong sagutin ang tawag ko? Masayang-masaya ka ba sa piling ni Melvin para hindi sumagot? Tahas ang sad nito. Masyado nang bastos ang bunganga ng kaibigan. Wala akong oras na makipag-inisan sa'yo. Matigas niyang wika. Negative dito sa kondo. Gagawa ko ng paraan para makapunta sa opisina niya. Di gawin mo. 2 buwan ka na riyan. Wala ka pa ring positibong nagawa. Inis na dagdag pa nito. Papasok na si Melvin sa sasakyan niya na makalimutang dalhin ang black leather shoes niya para sa opisina niya. May business meeting siya ng hapon kaya hindi pwedeng hindi siya magsuot ng angkop na dadaluhang meeting. Mabilis ang kilos na bumalik sa condo unit niya. Nasa pintuan na siya na maulinigan ang tila galit na boses ng babae. Mabilis siyang lumapit sa pintuan ng silid at dinikit ang tenga sa pinto ngunit wala na siyang narinig kaya mabilis siyang pumasok roon na animoy wala siyang pakialam. Napansin ang pagkabigla sa mukha ng babae na makita siya nito. Sorry if I wake you up. I forgot something. Aniya, upang hindi ito makahalata. May pagdududa sa kanyang isipan sa narinig na pag-uusap nito kung sino man kanina. Ngunit kailangan niya magmadali. Dahil pihadong nasa tagpuan na nila ang kakatagpuin. Naiwan pa rin naguguluhan si Shaina. Hindi niya alam kung may narinig bang lalaki sa usapan nila ng kaibigang si Wena. Ngunit wala siyang magagawa kundi ang umpisahan na talagang hanapin ang pakay bago pa siya tuluyang umibig sa lalaki. Tumayo na siya at inayos ang sarili. Lumabas siya ng kondo upang sundin ang bili ng kalalaking bitbit ang perang binigay nito. Ito na ang matagal niyang pangarap, ang magkaroon ng pera. Ang mabili ang lahat ng nais, ngunit sa kabila noon ang iba yung pangamba para sa kanya. Kaya naisipang bago pumunta sa mall ay nagpunta muna siya sa bangko. Naroroon din ang perang ibinigay sa kanya ng Don. 15,000 lang ang binawas niya upang mabili ang kakailanganin at paghanda sa misyon. Doon ay nilagak ang perang ibinigay ni Melvin sa kanya.
Kailangan niya mag-ipon para sa pangarap. Matapos ng kalahating oras ay nilisan niya ang bangko. Dumiretso sa isang sikat na mall. Gumala-gala siya. Napapangiti siya dahil ang mga inaasam noon ay nasa palad na ngayon. Nanood siya ng movie, kumain sa isang sikat na restaurant at namili ng ilang damit. Pauwi na sana siya na madaanan ng isang salon, saka muling naalala ang sinabi ng lalaki. Agad siyang pumasok sa salon na iyon at malugod naman siyang inasikaso ng mga ito. Matapos ang kulang-kulang 2 oras, natapos na rin siya. Napangiti siya makita ang kanyang itsura. Talagang gumanda siya. Wow! Hindi mapigilang wika nang makita ang itsura. Maging ang baklang nag-aayos at gumupit sa buhok niya. Hindi mapigilang mapawaw sa gandang lumabas nang i-makeover siya nito. Kinulayan kasi nito ang buhok niya na talagang bumagay sa balat niyang mapuputi. Naku, mas lalong mahuhumaling ang asawa mo niyan, Day. Tili ng bakla. Dahil nasihan siya sa ginawa nito, binigyan niya ito ng 1,000 tip. Kaya sobrang laking tuwa nito nang makitang ibinigay niya. How many times I'm telling you, I'm not selling my company. Bulyaw ni Melvin sa kausap sa telepono. Ang tito niya yun na muling inuungot ang kumpanya nila. I'm giving you this as a favor on you, iho. Huwag mong hintayin mapika ako. Banta pa nito. Huwag mo ring hintayin na mainis ako. Balik banta rito, na mas lalong nagpainit sa usapan nila magtiyuhin. Bakit pag gustong-gusto mong kunin ang kumpanya, papalubog na naman to? Anya sa tiyuhin. Exactly my point, iho. Bakit hindi mo pabitawan at ibenta sa akin kung papalubog na ito? Muling banat nito. Matutuyuan siya ng dugo sa tigas ng tiyuhin. Napaisip tuloy siya sa maaaring dahilan ng pagpupursige nito. Masakit lang kasi hindi niya nakausap man lang ang ina bago ito nawala. Stop begging me, tito. Wala kang mapapala. Matigas na turan sa kanya ito, pinatayan. Nanlulumong napupo siya sa upuang laan sa kanya at pabagsak na umupo. Hindi masimas ang sentido dahil sumasakit ang ulo sa kakulitan ng tiyuhin. Nang saglit ay sumungaw sa pintuan ng ulong sekretary. Sir, naghahanap po sa inyo rito. Wika nito. Napakunot noo siya dahil wala siyang alam na meeting o di kaya ay pupunta sa kanya. Who? Tipid na tugon. Miss Margot. Tugon naman ito doon ay napaunat siya. Bakit siya hinahanap dito? Ito ang babaeng tinutukoy ng kaibigang si Paul na kaibigan daw na kasintahang si Cathy. Napailing siya sa ulo dahil mukhang pinagkakaisa na siya ng mga kaibigan. Siya na lang kasi ang natitirang single. Kahapon lang hindi siya nakatanggi nang ipakilala ni na Chris at Hannah ang kaibigan nilang si Kim. Let her in. Tipid na tugon. Wala pang ilang minuto ay nasa harap ng isang matangkad, sexy at magandang babae. Tila modelo ito sa tindig at ayos. So, what can I do for you? Formal niyang tanong sa babae. Otomatikong napangisi ang babae sa kanya. Well, Chris is right. Anyways, I am here. Putol na wika ng babae nang siya na ang dumugtong dito. You are here to seduce me? Maring wika. Tumawa ang babaeng nasa harap. Sopistikada ang galaw at halatang galing sa mayamang pamilya. Not so. Anito, just to prove one thing at tama nga si Chris. You're cold but yet so hot. Seductive nitong wika. I have lot of things to do as you see. Aniya habang tinuon ng tingin sa mga papeles na nasa mesa. Maya-maya ay narinig niya ang pag-click ng isang bagay. Nakita niyang nilak nito ang pintuan ng opisina niya. Napamaang siya sa anumang pakay ng babae. Nakita niya itong papalapit sa kanya habang nakapaskil sa mga labi ng matatamis na ngiti. Dinantay nito ang mga palad sa kanyang balikat kasabay ang paghalik nito sa kanyang punong tenga. Hey! Awat sa babae. I don't know why you're doing this but I'm so sorry. Putol na wika ng tuluyang sakupin ng babae ang mga nakauwang na labi. Napatulak siya sa ginawa ng babae at biglang tumunog ang intercom niya. Hapon na nang lumabas si Shaina sa mall at sumakay sa isang grab para mapadali ang biyahe niya na mapadaan sa gusali kung saan naroroon ang opisina ng lalaki. Tila may kung anong humila sa kanya upang pumunta roon. Simula nga'y gusto niyang makita ang lalaki kahit saglit lang. Manong, pwede bang pakibaba mo na lang ako dyan? Anya turo sa gusaling tinitingnan. Bitbit ang ilang pinamili ay agad na nagtanong sa reception kung nasaan ang opisina ng Nicolas Automobile. Second floor po, ma'am. Ani nang nakangiting receptionist.
Thank you. Simpleng tugon nito kasabay ng ganting tugon. Agad na nabulwagan ang malawak na kabuuan ng second floor. Nagtitingin na ng mga tao sa kanya, lalo na ang mga kalalakihan. Nasuot siya ng simpleng floral dress na may maiksing manggas na hanggang kalahating hita ang labas. May ilang sumipol pa nang dumaan siya hanggang may babaeng makita siya sa di kalayuan. Maging ito'y natulala na makita siya. Excuse me miss, naririyan ba si Melvin? Tanong rito ngunit tila wala itong narinig. Ganon na ba siya kaganda pati ang babaeng kaharap nakanganga sa kanya? Miss, untag dito. Wika nito, apuhap ng sasabihin. Naririyan siya pero kasi ay... Anito na hindi maituloy ang sasabihin kasi may meeting. Oo, may meeting. Anito na tila pinaniniwala siya. Nagtaka siya sa gawin ng babae. Doon ay nakita niyang sekretary pala ito ng lalaki. Ganon ba? Aniya, sige pakisabi naririto ako. Dagdag pa niya. Nakita naman niya itong ginamit ang intercom upang ipagbigay alam dito ang kanyang presensya. Hello? Tanong ni Melvin sa kabilang linya. Sorry sir for interrupting you. May naghahanap kasi sa'yo dito na babae. Anito ngunit binulong ang huling sinabi. Ganon na kasi ang setup nila mula nang maging sekretarya niya ito. Ang pagtakpa ng mga gawain ng amo. Hindi na may kakailang mahilig ito sa babae at ang babaeng kaharap ngayon ay tila bagong kinahuhumalingan nito. Napakaganda kasi, sa bagay. Maganda rin ang nasa opisina nito. Sino? Mababang tinig ni Melvin at batid niyang si Bea na naman yun upang makipagbalikan sa kanya. Well, iyon na siguro ang time upang tuluyan siyang maidispatch ang babae. Let her in. Anito, sakay binaba ang intercom. Nakatayo na ang babae nang balingan niya ito. Nakangisi ito sa kanya nang buksan niya ang pintuan ay nakitang naroon si Shaina. Natigilan siya. Natulo si Shaina na makita ang mga taong nasa likod ng pintuan. Napalunok siya tila gusto na niyang tumakbo papalayo sa lugar na yun. Si Melvin. Kasama ang isang sexing babae. Nagbaba siya ng tingin na makitang nakatitig lang sa kanyang lalaki. Katahimikan ng namayani hanggang marinig ang tinig ng babaeng kasama nito. I will see you tonight. I will wait you in my place. Ani ni Margot kay Melvin. Anong ginagawa mo rito? Tinig ni Melvin. Aniya dahil sa totoo lang, hindi rin niya alam kung bakit siya naroroon. Sorry ha, wala kasi ako magawa sa bahay kaya gaya ng sabi mo, nagpunta ako sa mall then pauwi na ako nung makita ko tong building mo. Kaya naisipan kong dumaan. Mahabang paliwanag sa lalaki. Isang mapanuring tingin ang binigay nito sa kanya. Saka tumalikod at bumalik sa lamesa. Hindi niya alam kung hahakbang ba siya papasok o aatras na lamang. Are you just going to stay there or come in? Matigas niyang wika. Mabilis naman siyang pumasok doon. Ilang minuto na siyang nakaupo roon ngunit busy ang lalaki. Hindi niya namalayang nakatitig na pala siya sa lalaki. Iniisip pa lang niya ang ginawa ng mga ito kanina. Naluluha na siya. So, anong gusto mong gawin ngayon? Anito na magtama ang mga mata nito. Tila siya naturete kapag nagtatama ang mga mata nila. Wala siya maiisip na sasabihin hanggang hindi na malayang nasabing gusto niya magtrabaho. Gusto ko magtrabaho. Aniya? Tumiim ang titig niya sa sinabi ni Shaina. Hindi pa ba sapat ang perang binibigay niya para pumirmi ito sa kanyang bahay? Pasensya na ha, nababagot kasi ako sa bahay. Pagpapaliwanag rito. Okay, simpleng tugon nito. Napangiti si Shain dahil pagkakataon na niya iyon upang mahanap ang dapat mahanap. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.